Naungkat sa investigasyon ng Quad Committee ang di umano'y pagiging isang espiya ni Disbis Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dahil dito naging usapan na rin ngayon kung panahon na nga ba para i-revise o amyendahan ang espionage law sa bansa. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat Dayan at magandang umaga. Welcome back. Na-miss kita. Espiya nga ba talaga si Alice Guo or also known as Di Umanoga Guwa King? Now, sabi ng documentary ng Al Jazeera, yung 101 East, ay sinasabi na siya ay isang espiya at siya ay binuko ng isa ring espiya na nakakulong ngayon sa Thailand. So ngayon may mga panawagan na tayo na i-revise ang batas ng espionage. Sapagkat ayon nga kay Secretary Teodoro, ito ay bagay lamang sa panahon ng giyera o kaya ang tinutukoy dito patungkol sa national defense. At ngayon lumalabas na hindi lamang ito sa panahon ng giyera natin dapat tingnan. So tama nga naman na dapat nating palakasin ang batas. Pero hindi lamang dapat sa parusa. Hindi lamang dapat sa parusahan natin ng mga espiya kahit walang panahon ng giyera. Kundi dapat din nating pinapalakas ay ang kakayahan at ang ating mga institusyon, ang ating mga gobyerno, ang ating mga ahensya ng pamahalaan na mahanap ang mga to, ma-detect. Alam mo, hindi na kailangan ng yung hearing in aid of legislation. Matagal na nating alam na target ng espionage ang Pilipinas dahil ito ay may strategic na papel na ginagampanan sa global affairs. So ang tanong, ano bang ginagawa ng ating pamahalaan dito? Yun ang dapat nating palakasin. Puro ingay ang ating nakikita, puro personalan, puro drama sa Congress. Kung ibang bansa ito, tahimik na nila itong iniimbestigahan. Bago pa man ito sumambulat in public, nahuli na yung mga espiyang yan. Pero sa atin ngayon, medyo may pagka-spectacle ang ginagawa, teatro. Hindi na issue dito si Alice Guo, sapagkat siya ay maaaring isa lamang. Siya ang magkapapasalamat tayo at nagkaroon ng hearing na ilabas ito mga issue na to. Pero kung ginawa lang sana natin ang trabaho, ay siguro hindi na kailangan ng hearing na ganito, matagal lang nahuli siya. Ganon ang paglaban sa espionage. Ang paglaban sa espionage, secrecy din ang gagamitin mo. Hindi yung puro tayo daldal, puro drama, puro teatro. Inuulit ko, kailangan nating palakasin ang batas. Pero ang batas hindi lamang yung parusa. Kailangan natin ng institusyon. Kailangan natin ng mga proseso. Kailangan natin ng mga protokol. At kailangan natin ng tiyak, tahimik at siguradong pag-iimbestiga. Dahil yan ang mundo ng espiya. Ang mundo ng espiya nagtatago sa mga salambong ng mayor ka, congressman ka, senador ka, hindi natin alam. Baka yung kapitbahay natin espiya na. At yung mga yan, kailangan labanan mo rin ng stealth. Kailangan mo rin labanan ng secrecy. Kung nanood kayo ng mga sini, di ba, ng mga spy movies, nakikita natin, hindi naman nagkakaroon ng mga senatorial hearings, congressional hearings doon. Basta na lang nahuhuli ang mga espiyang yan. Palakasin ang sistema ng pamamahala. Palakasin ang mga institusyon at hindi lamang yung parusahan ng mga espiya. Yan naman po aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan, magandang umaga at maraming salamat. At maraming salamat din po, Professor Antonio Contreras.